Ibig mong sabihin, pumayag kang makipag-date kay Cairo? Kay Cairo ko, gigil na sita kay Katarina ni El ng umagang iyon. Itinanong kasi nito kung saan siya nanggaling na nagdaang gabi. Hindi yun date, kontra niya. Anong tawag mo ron? Wala iyong ibig sabihin. Sasabihin mo na lang kasi sa akin kung may gusto ka kay Cairo, no? Wala nga, ang kulit mo. Binuhat niya ang kanyang aso at nagtungo sa likod bahay. Nakasunod naman kagad ito sa kanya. Kung wala, bakit ka sumama? Muling tanong nito. Ayaw kasi niyang umalis sa office. Paliwanag niya. Mababaw ang dahilan mo. Alam mo, ayokong mag-away tayong dalawa dahil lang sa lalaking yun, okay? Malapit nang mapunong sabi niya. Hindi iyon. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako naiinis. Kaya ako naiinis dahil parang tayong naglolokohan dito. Akala ko ba ang usapan natin? Sa'yo si Steven at akin si Cairo. El, this is pathetic. Lalaki lang sila, okay? Ungol nito. Saka nag-walk out. Naiiling na hinaplos-haplos na lamang niya ang ulo ng kanyang aso. Good boy, Dav. Good boy. By the way, Steven called up last night. Paglingon niya ay naroon naman si El. Nagtatanong ng tingi pinukol niya rito. Niyaya niya akong lumabas this afternoon and I said yes, kung kasama ka. So hindi ka nagalit sa akin. Sarkastikong sabi niya. Galit pa, to make sure na mamaya magpapapansin ka kay Steven. Switch partners tayo. Iyon lamang at iniwanas na siya nito. Napailing na lamang siya sa adling na. Mas excited siyang makita si Cairo kaysa kay Steven. Sa Alabang Town Center sila humantong ng hapong iyon. Plano pala ni Steven na sa Tagaytay magpunta, ngunit sobrang traffic sa South Expressway kaya hindi na sila roon tumuloy. As usual may bigay na chocolate si Cairo kaya Katarina. Isinilid niya yung sabag. Si Steven naman ay may bigay na bulaklak kay El. Hindi niya alam kung bakit hindi na siya naiinggit dito. Habang naglalakad-lakad sila sa mall ay hindi naman niya magawang mag-switch partner. Para naman kasing nakakahiya. Bukod pa ron ay wala namang ginagawang hakbang si El. Hindi niya rin alam kung bakit hindi siya naiinis nang mapansing hawak ni Steven ang kamay ng pinsan niya. Nagiya si El sa time so at nagpaunlak naman si Steven. Nang aktong ibibili siya ni Cairo ng card ay pinigilan niya ito. Hindi na Cairo, ako na. Tumukot siya ng pera mula sa kanyang wallet, ngunit pinigilan siya nito. Ano ka ba? Para ito lang. Natatawang saway nito. Iyong tigo 100 na lang. Agap niya rito dahil balak pa nitong iyong worth 500 na card ang bilhin para sa kanya. Kunot noong nilingon niya ito. Namula siya kasi hindi naman ako mahilig maglaro. Katwira na lamang niya. Nagkibit lamang ito ng mga balikat ngunit hindi rin ito sinunod ang gusto niya. Matapos itong bumili ay natagpuan nilang nauna ng maglaro sina Steven at El. Napailing na lamang siya nang makitang tila enjoy naman ang pinsan niya habang kasama si Steven. Anong gusto mo? Tanong ni Cairo sa kanya. Kahit na ano. Hinawakan ito ang kamay niya at iginiya siya patungo sa isang game machine. Inabutan siya nito ng plastic na baril. Babarilin mo yung kalaban. Titingnan mo yung lalabas na tao. Kapag sibilyan, hindi mo babarilin. Kapag naubos ng bala mo, just point anywhere but the screen para mag-reload. Paliwanag nito. Okay, nagsimula lang ang laro at talaga namang nag-enjoy siyang kasama ito. Hindi ka pala pwedeng maging pulis. Pati bata binabaril mo. Pagkuha na isabi nito. Game over ka agad siya ngunit swipe naman ito ng swipe ng card para patuloy siyang makalaro. Before she knew, ito ubos na ang laman ng card. Aliw na aliw siya at hindi na niya namamalaya ng oras. Magpapalagay ako ulit. Hindi na Cairo. Ako na. Pagbobolontaryo niya. Nahihiya siya dahil pati card nito ay siya rin ang nakaubos. Ako na okay. Huwag kang mag-alala. Nakangiting tanggi nito. Nang magbalik ito ay sa iba naman sila naglaro. Nakajackpot ito sa isang tila roulette. Doon at mula sa machine ay lumabas ang ticket. Kalalaro nila sa ibang mga machines ay marami silang nakuhang tickets. Halika dun sa kabila. Itry natin yung basketball. Aya ni Cairo sa kanya. Sinubukan nga niya ang basketball, ngunit kahit na anong laki at lapit ng ring ay hindi niya may pasok ang bola. Tawa naman ito ng tawa. Ang lapit-lapit hindi mo ma-shoot, ganito yan. Pumesto ito sa likod niya and guided her hands and arms properly. At tunay na tila siya nagpalpitate sa simpleng action itong iyon. She could smell him and he smelled nice. Even his breath smelled nice. Bagya pa siyang napapikit. Sige, itry mo. Kaagad tuloy siyang napamulat ng mga mata. Sinut niya ang bola, ngunit dahil sa epekto nito ay mas lalo na yung hindi pumasok. Napangiwi siya. Hindi talaga ako marunong. Panayad nitong pinisilang baba niya at ganoon lamang ang gulat niya nang walang sabi-sabi nitong dinampian ang halikang pising niya. Nasyak yata siya kaya napaawang ang bibig niya at nanlaki ang mga mata niya. Sorry, napakamot ito sa ulo. Hindi ko mapigilan eh. Noon lamang siya nag-blush.
Ano, sa susunod magpaalam ka muna. Natigilan siya at nasabi at lalo nang nanlaki ang mga mata. I mean, sige sa susunod magpapaalam muna ako. Like ngayon, pwede bang pakisulit? Cairo, kulang ang ding sabay niya rito. Natawa ito, saka siya kaswal na inakbayan. Napapitlag siya. Natawa itong muli, saka inalis ang pagkakaakbay sa kanya. Hinalwakan na lamang siya nito sa kamay. Okay na kayo, nabigla pa silang makita si El. Kain muna tayo, nagugutom na ako. Kagad din itong tumalikod, kahawak kamay pa rin si Steven. Pinapalitan ni Cairo ng isang bear na stuffed toy ang ticket na naipon nila. Maliit lamang iyon. Isang dangka lamang niyang taas, but just the same, tuwang-tiwa siya. Tatawagin ko siyang Cairo, sabi pa niya. Natawa ito. Unfair yun, dapat Carrie and Katarina, diba? Para dalawa tayong mukhang bear. Nagkatawanan sila. Sa rangkaran sila nag-dinner. Steven even ordered a bottle of wine. Matapos nilang kumain, nagsalita ito. With his glass raised, he said, "For the four of us." Napatingin siya kay El. Ngiting-ngiti ito at tila inuudyakan siyang itaas din ng baso niya. Gaya nito and so she did. "For the four of us," they said. They raised their glasses and sipped the wine. "I think you owe me an explanation." Wika ni Katarina kay El nang makauwi na sila. Well, in the first place, kaya ayaw ko noon kay Steven. Well, because I really don't like good boys, if you know what I mean. Tumango siya. Alam niya ang ibig nitong sabihin. Ang type nito ay yung rag and the thing. But when he kissed me, I figure he's a bad boy because I don't think good boys kiss the way he did. Kinikilig nitong sabi. Tila nalaglag ang mga panga niya sa narinig. Anong he kiss you? Tanong niya nang makabawi. He kissed me. He did. Nanlaki ang mga mata nito. Oh, he did, and I was swept away. Tila nangangarap pa nitong dagdag. Teka. Gulantang na sabi niya. Saan ka niya hinalikan? Kasi di ba kanina hinihintay ka namin makapag-ayos? Nag-CR si Cairo. Nakasunod yung tingin ko kay Cairo. Nahalata yata. Napasapo pa ito sa dibdib. And then he said, akala mo ba hindi ko nahahalata ang tingin mo kay Cairo? Tapos, ayun na. Anong ayun na? Shit, huwag mong mambitin. Napakagatlabi ito. He tugged me by the waist and kissed me. And it was so very nice and twist. He trapped. We but not too wet and... Okay. I got the picture alright. Natawa siya. Ikaw, di masaya ka rin. If I know, gusto mo naman talaga si Cairo eh. Kantsaw pa nito sa kanya. Hindi no, pagkakailani eh. Hindi raw. Bakit hindi ka nagagalit sa akin ngayon? Hindi dapat ganyan ang reaksyon mo. Dapat mainis ka sa akin dahil kami na ni Steven. Kayo na? Yup. Well, good luck to you both. Ikaw nga, muling usisa nito. Ewan. Ang ewan daw ay katumbas din ng oo na inaasam. Umagikik pa ito. Sige, good night. Nang makarating siya sa kanya ang silid ay hindi kagad siya nakatulog. Laman ang isip niya si Cairo. Eksaktong paglabas ni Katarina mula sa restaurant na sinamang pagpasok ni Cairo. Ay mabuti na lang pala at hindi ka pa nakakauwi. Galing kami ni Steven sa Laguna eh. Nakangiting sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Tinatanong pa ba yun? Naging pilyong pagkakangiti nito. Siyempre, piksi niya. Sinusundo ka, ano pa ba? Nagmistulang isdang pumapasag-pasag ang puso niya. Bakit ganun? Tara na, kumain muna tayo. Hindi pa kasi ako naghahaponan. Anito habang kaswalang inabot ang tangan niyang mga folder. Ang malaki niyang bagay sinukbit nito sa balikat. Unti-unti na niyang nakikitang magagandang katangian nito. Gentleman ito at gusto niya yun. Sa loob ka nalang kumain, yakag niya rito. May pribilehiyo kasi siyang kumain doon kahit na may bisita pa siya. Hindi na, tangin ito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nakakahiya sa mga empleyado riyan. Saka mas gusto ko ng Big Mac. Nakangiting sabi nito sa'yo ng bahagyang pagpisil sa baba niya. Pumayag na rin siya. Nilakad na lamang nila ang kalapit na fast food restaurant. Pasensya ka na kung magtataksi na lang tayo pa uwi. Hindi ko kasi nahiram yung sasakyan ni Rob. Hindi ko rin naman mahiram yung kotse ni Steven kasi. It's okay, agaw niya. Then she smiled at him. Inagap nito ang kamay niya habang naglalakad sila and she felt contented. Sa loob ng McDonald's at soft drinks lamang ang pina-order niya rito. Nahihiya talaga siya rito. Noon ngang lumabas sila ay halos libo rin ang nagastos nito sa kanilang dalawa. Pati niyang walang trabaho ang tatay nito. Hindi rin biro ang gastusin kahit pa nga OCW ang ina nito. Nang magbalik ito ay puno ang dalang tray. Inabutan siya nito ng Big Mac, apple pie, sundae at soft drinks. Bakit bumili ka pa nito? Soft drink lang sa akin. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero sa bahay. Bakit sa bahay pa? Sige na. Tsak, kumuha siya ng pera sa kanyang wallet at inabot niya ito doon. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Ano to? Cairo, please, kunin mo na yan. Share na lang tayo, okay? Diyos ko naman, Katarina. Napakamot ito sa ulo.
Ano ka ba naman? Hindi ako pulobe, okay? Pero, hindi ako komportable sa ginagawa mong ito eh. Himig nagtatampo ito kahit nakangiti. Kapag hindi ko na kayang balaran, sasabihin ko sa iyo, okay? Iwinalik nito sa kanya ang pera. Kaya alam kong lalaki ka and maybe hindi ka sanay sa ganito. But please magkano rin ito? Nung isang beses nga, sige na. Nagsimula na itong kumain at wala na siyang nagawa, kundi ang gumaya na rin dito. Pinilit na lamang niyang ubusin ang Big Mac at sundae, ngunit ang apple pa ay hindi na talaga niya kayang kainin. Kaya ibinigay niya yun dito. Kinain ito yun. Naaliw siyang pinagbasta nito sapagkat magana itong kumain. When he bit the pie, the feeling went on the side of his mouth at automatikong kinuha niya ang napkin upang pahiran ito. Hinawakan ito ang kamay niya at noon lamang niya nariyalas ang kanyang ginawa. Namula na naman siya kasi may napunta sa aminin mo na kasi na ano? Na nagwagwapuhan ka sa akin. Talaga to, piksin niya. Ang lakas ng tao ang pinakawalan nito, saka pinisil na naman ang baba niya. Nang matapos ito ay lumabas na sila. Nagtapakas sa kapsiya nang imbis na pumala ng taksi, ay muli itong ginagap ang palad niya at naglakad-lakad sila sa sidewalk. Saan tayo pupunta? Tanong niya rito. Maglalakad-lakad muna, maaga pa naman. Wala siyang reklamo dahil wala siyang nadamang pagpuprotesta. They just walk around. Maliwanag naman ang daan at hindi delikado. I like walking around. Pagkuha ng sabi nito, bakit? Wala lang. Tingin ko kasi ganito yung ginagawa ng tatay at nanay ko nung mag-boyfriend pa lang sila. Natawa ito. Noon kasi hindi pa usang mga bar, mga clubs na yan. Sweet na sa kanila yung ganito. Siguro kasi mas nagkakalapit kayo kapag ganito lang. Mas nakakakontento na ganito lang. Okay na sa kanila yung ganito. And I have to say that I agree with them. Bumaling ito sa kanya. Don't you? Ngumiti siya at tumango. At that instant, bigla ay parang nais niya yung lakapin ng mahigpit. He tenderly smiled back at her. Habang naglalakad ay nag-usap sila. He asked her things about her family and friends na sinasagot naman niya ang lahat ng iyon. How about you? Kailan ba uuwi ang nanay mo? Tanong niya. Nagkibit ito ng balikat. Baka hindi na. Bakit naman? Walay na kasi sila ng tatay ko eh. I'm sorry. Nalungkot na sabi niya. Don't be. Mas masaya naman kasi ang nanay ko ngayon. Nag-asawa na ba siya ulit? Curious na tanong niya. Hindi na, pero mas masasaya siya sa tingin ko. Bakit mo naman nasabi? He shrugged his shoulders again. Mahirap kasing makasundo ang tatay ko eh. Wala na itong ibinigay na iba pang detalye. Maliban doon at nakaunawa naman siya. Hindi na siya muli pang nagtanong tungkol sa pamilya nito. Lika na, ihahatid na kita. Baka hinahanap ka na ng mama mo. Pumara na ito ng taxi at inihatid siya pa uwi. Nang makababae, inanyayahan niya itong pumasok sa kanila. Ngunit tumanggi na ito. Hindi na. Anong oras na? Sa susunod na lang. Inabot nito sa kanya ang bag at folder niya. Sige, good night. Aktong tatalikod na siya nang hulihin nito ang kanyang braso. Good night lang ba? Naging pilyo ang ngiti nito. Cairo ha? Namumulang pising saway niya rito. Pinasayad nito ang kamay sa pisngi niya. Nakangiti. Hinadkan siya nito sa noo. Sige na. Bago maging censored. Umirap siya at natawa naman ito. Pasok na. Ikaw. Uuwi na rin ako. Sige na, pasok na. Sige. Saka pa lamang siya pumasok sa loob. Nakatulog siyang may ngiti sa mga labi ng gabing iyon. Feels like I'm standing in a timeless dream of light mist, a pale amber rose. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scents, touching, discovering you. Awit ni Katarina habang napapapikit-pikit pa. Nasa opisina siya ng araw na yun, ngunit ang isip niya ay kay layo na ng narating. Na kay Cairo na. May kung ilang linggo na itong padalaw-dalaw sa bahay nila. Kung dati ay kinaiisin sa niya ang chocolate, ngayon ay kinapapanabikan na niyon. Itinatabi niya ang bawat pinagbalatan niyon sa isang decorative box. Bagya pa siyang nagulat ng tumunog ang telepono. Nang sagutin niya yun, natagpuan niyang si Rita ang nasa kabilang linya. Hello bro, Anito. Rita, kumusta ka na? Heto, maganda pa rin. Ikaw, kumusta na kayo ni Mr. Very Good Looking, blah blah blah. Natigilan siya. Nalimutan na niya completely ang kanyang Mr. Perfect ng dahil kay Cairo. Hello, untag nito. Wala, pero okay lang. Anong okay lang? Mukhang may hindi ako nalalaman na. Isinalaysay ni Rito ang lahat-halat. Nang matapos siya, hindi kagad ito nakapagsalita. Ritz, pukaw niya. Katarina, my goodness, you mean you are very much attracted to his driver? Ulat na tanong nito. I even think that, love him, pagpapatuloy nito sa sasabihin niya. Yes, ang laki ng problema mo. Bulalas nito. At kailan pa naman naging problema iyon? Don't tell me na minamalit mo siya. Parking driver lang siya. Hi, for your information. Mabait siya, gentleman, sweet, gwapo, malakas ang sense of humor.
Of course it's not that. Umarko ang kilay niya. Kung hindi yun can't you see? Ginamayuma mo yung tao. Paano kung hindi naman pala talaga seryoso sa'yo and the potion altered it? What will happen after the effect of the potion expires? Ikaw na mismo ang nagsabi. Bago mo siya gayumahin, mukhang iniinis ka lang niya. Bakit all of a sudden nagbago? Think Katarina, sermon to sa kanya. Oh my God, noon na lamang niya ulit naaalala ang gayuma. Paano nga kung totoo ang sinasabi ni Rita? Kasi naman ano ba naman ang naisipan mo at ginayuma mo yung tao? I told you nagkaroon ng switching kaya nagkaganon. Ano ngayon ang plano mo? Noon higit kailan pa man siya sising-sisi sa nagawa. Ano ba namang kababawan, kabaliwan at katangahan ang pumasok sa isip niya at pumayag siya sa suggestion ng pinsan niya. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya. She was swept away with the glorified idea of a farm workman na at that time ay naisip niya si Steven. Mayaman, gwapo at mabait. At batid niya kung saan nag-uugat ang lahat. Sa hula ni Miss Pearl, this is all your fault, Rita. Sa kawala ng masabi ay sisi niya. My fault? How the hell did it become my fault? Iyong hula ni Miss Pearl, shit naman Goodness, Katarina, napapalatak pa ito sa kabilang linya. Kaya nga hula, diba? Sinabi ko ba sa'yong maniwala ka? What can I do now? Lumong-lumo siya. Muntili na para magsisi siya. Dala ang 3 pakete ng chocolate ay dinalaw ni Cairo ang babaeng nasisiguro niyang mahal niya. It happened so fast. Hindi niya magawang ipaliwanag kung bakit. Kung sa bagay sabi nila, wala naman daw talagang paliwanag ang bagay na iyon. Bigla na lamang nangyayari. Nadarama niyang may pagtingin din sa kanya si Katarina. He saw it in her eyes and he felt very lucky. Maganda ang takbo ng buhay niya para na lamang sa problema niya sa kanyang ama. Mula nang umalis siya sa bahay nila ay hindi pa rin siya nagbabalik at wala siyang balak bumalik. Pakiramdam niya ay nagsisimula siyang muli pero may plano rin naman siya. He would probably ask some close friends to lend him some money to start off a business. May pera naman siya sa bangko ngunit kulang pa yun kung magsisimula siya sa sarili niyang firm. When he left their house, tumuloy siya sa kaibigan niyang si Ralph. Nakilala ni si Ralph dahil sa maliit nitong car repair shop kung saan siya nagpapayos ng kotse niya noon. Nagpahanap siya ng trabaho. Sabi niya kahit na anong trabaho, basta't ang magiging amo niya ay hindi siya makikilala bilang Cairo Enrique Gabriel Cialcita Jr. na nagigisang anak ng presidente ng EGC Builders. Gusto niyang lumayo sa anino ng kanyang ama. Prove to the old man na makakaya niyang tumayo sa sarili niya mga paa. Batid niya kung ipapahanap siya nito ay madali siya nitong matatagpuan. Ngunit nasisiguro niyang hindi nito yung gagawin. Mataas ang pride nito. Hindi siya nagtangkang mamasukan sa ibang firms. Bukod sa batid niyang gagamitin ng kanyang ama ang impluensya nito, ayaw rin niyang mag-usisa ang mga tao. Kahit paano ay ginagalang pa rin naman niya ito. So Ralph recommended him to Steven. Palibhasa ay magkakilala naman ang dalawa. Hindi na gaanong nagtanong si Steven tungkol sa kanya. Hindi nito alam na may kaya rin siya sa buhay. It was a good thing that Steven was in the food business. Wala itong gaanong alam sa linya niya. Bukod pa sa magkaiba sila ng circle na ginagalawan, kaya naman wala itong kaide-ideya. Mabait na tao si Steven. Natuklasan niya. Bukod pa ron, malaki ang pasasalamat niya rito dahil ito ang nagbigay ng tulay upang makilala niya si Katarina. Katarina, nakangiting sambit niya, saka nag-doorbell. It broke Katarina's heart looking at Cairo as he gave her an immortal chocolate. Agad niyang naisip na kaya ito ganun sa kanya ay dahil sa impluensya ng gayuma. Nais na niya itong tapatin ngunit may pumipigil sa kanya. Kapag ginawa niya yun, baka mawala ito. Parang hindi na yun kaya dahil nakumpirma niyang mahal na nga niya ito. Wala na siyang pakialam kahit na driver lamang ito. Ano ba kung mas malaki pa ang sweldo ko sa kanya? Ano ba kung mas mataas ang educational attainment ko sa kanya? Bali wala na iyon. Ang importante ay si Cairo mismo. Ang mahalaga ay kapiling ko siya. Pakialam ko ba sa sasabihin ng tao? Hindi naman silang pakikisamahan ko. May problema ba? Pagkuha na itanong ni Cairo. Wala, pasok ka. Anyaya niya rito. Sa loob na ng bahay nila ito ngayon tumutuloy. Magandang gabi po, tita. Bati nito sa kanyang ina. Cairo, hala, pasok iyo. Siyang-siya pa, nasabi ng kanyang mama. Maupo ka muna at ikukuha kita ng maiinom. Nang madalhan sila ito ng inumin ay nagpaalam na itong manunood sa TV sa taas. Naiwan sila ni Cairo sa sala. Kumusta? Nakangiting tanong nito. Okay naman, kahapon lang tayo nagkita eh. Napangiti na rin siya. Miss nga agad kita. Ang lakas mo mambola. Sinabi nang hindi ako marunong. O siya, kasama mo ba si Steven? Tanong niya. Kalimutan kasi kapag nasa kabilang bahay si Steven ay nasa kanila ito. Hindi pa rin kasi pinapayagan si Al na lumabas-labas kapag gabi, lalo na at walang chaperon.
Hindi, nasa bahay siya. Napagod yata. Kinuha mula ito sa bag ang aso niya at hinimas ang ulo niya. Napagod, bakit? Saan ba kayo galing? Sa Pampanga. Kaswal nitong tanong. Bakit nagpunta ka pa rito? Hindi ka pa ba pagod? Nag-aalalay naman siya. Alam niyang hindi biro ang mag-drive ng malayo. Kung si Steven nga ay napagod, ito pa kaya. Kaya nga ako nagpunta rito para mawala ang pagod ko. Napangiti siya. O ng bola na naman. Dadayo ba ako ng bola rito? Ikaw nga, parati mo sinasabing nang bubola ako. Baka magtampo na ako nun. Nakangiti nitong sabi. Bakit nga Faladape ang pangalan nito? Tanong pa nito habang patuloy na hinihimas ang ulo ng aso niya. Pangalan ng nagbigay. She shrugged. Kumunot ang noo ito. Pangalan ng nagbigay? Sino bang nagbigay? My ex-boyfriend. Ungol itong tila inuudyokan siyang magpatuloy. Well, he gave Daffy Jr. to me when we were still on. And there, he left me and the dog. Go on. Well, it's no big deal really. I mean, one day I was surprised when without warning he told me he was getting married to another woman. Inaangat niya ang balikat. That was 3 years ago. Pagtatapos niya. But do you still love him? Of course not. Mabilis niya ang sagot matapos ay napakagatlabi. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ngingiti-ngiti ito. Good. Patango-tango pa ito. And what do you mean by that? Na mabuti at hindi mo na mahal ang ex mo dahil mahal kita. Daig pa niya ang nabilaukan. Bakit naman bigla na lamang ito yung sinabi? Kumbaga sa kanta ay walang intro. Hindi tuloy nilang paghandaan. Nakatatlong lunok yata siyang magkakasunod. Inilapag nito ang aso saka lumapit sa kanya. He held her hand and looked at her straight in the eyes. Mahal kita. Hindi pa rin siya nakasagot. Sari-saring emosyon ang nadarama niya. She wanted so much to tell him that she felt pero mistulang na putol ang dinala niya. At the same time ay nangangamba siyang ang nakikita niyang katapatan sa mga mata nito ay dala lamang ng ilang patak ng kasumpa-sumpang gayumang iyon. Should I tell him now? Katarina, pukaw nito sa kanya. Sabi ko mahal kita. Napangiti ito. Nakakabingi ba? Cairo, ingos niya. Bahagyan niyang nahampas ang balikat nito. Kasi naman hindi ko ini-expect na matutulala ka. Hinaplos nito ang pisngi niya. Mahal mo rin ba ako? Gustong-gusto na niyang sabihin oo. Ngunit sa huling sandali ay pumigil sa kanya. Be here on Saturday. Doon ko sasabihin sa iyo ang lahat. Tanging nasabi niya. Ito naman ang natulala. Marahil ay hindi inaasahan ang sinabi niya. Ngunit kaagad din naman itong nakabawi. Sa Sabado, okay. Nagpakawala ito ng bundong hingi. Parang natatakot yata ako, Katarina. Ako rin. Napakunot no ito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong nito. Just be here on Saturday. Wala itong nagawa, kundi ang tumango.